Samahan niyo ako mag-renovate as someone living not so alone in Makati. From my old room, para hindi naman masayang yung mga fluted panels ko, ililipat ko na lang siya sa bago kong room. So, ganito yung itsura niya sa dati kong kwarto. Meron siyang substrate na plywood and dun siya nakalagay sa part ng bintana, kaya medyo madali ko siyang nalagay kahit hindi ko na siya binarena or pinako. Pero dahil medyo mabigat nga tong plywood na to, ang bala ko hindi ko na siya isasama at yung fluted panel na lang yung mismong ilalagay ko and gagawin ko na lang ng paraan kung paano ko siya mailalagay sa pader. So ang naisip ko, maglalagay pa rin ako ng substrate na plywood pero hindi nasakop yung buong pader kung saan may contact yung fluted panel. Sa totoo lang, sobrang tagal ko inisip kung paano ko maililipat yung fluted panel sa bago kong kwarto and I came up to this idea. Yung plywood na gamit ko dito is galing dun sa dati kong kwarto, yun yung naging mesa ko doon. At para di naman masayang, ginamit ko na lang siya dito. And dito nga pala sa condo namin, medyo hassle kumuha ng permit kapag may mga gagawin kang kahit simpleng renovation lang. Kailangan mo pa talaga mag-secure ng permit. And bawal din gumawa kapag holiday tsaka kapag weekends. Kaya nahihirapan din ako sa sked ko as someone na may full-time job. Kaya as much as possible, yung naisip ko is hindi na ako magbubutas o magbabarena sa pader. Meron ng 2 butas tong pader na to at minaximize ko na lang yun. Yung 2 butas na yun, yung pinaka gagamitin ko para ma-fasten ko na yung pinaka fluted panel tsaka yung plywood. At dahil kinulang pa ako ng fluted panel, bumili pa uli ako sa Black Up. Balik lang tayo dun sa substrate o dun sa plywood na pagkakapitan ko ng fluted panels. Yung nasa babang plywood, yan yung nilagari ko kanina at hindi ko na siya finasen doon sa mismong pader. Pinatong ko na lang siya sa headboard ng kama ko kasi hindi ko naman gagalawin yung kama ko dito. At dahil hindi nga buong plywood yung ginamit ko, nasakop yung buong fluted panel, kailangan na meron siyang kakapitan doon sa taas na part ng fluted panel tsaka sa babang part. Nilayout ko lang dito yung mga fluted panel para ma-make sure ko na tama yung placement kapag binarena ko na o in-screw ko na doon sa mismong plywood natin. Hindi ko na nga pala inalis yung mga white na yan kung saan kakapit yung LED strip para hindi na rin ako maghirapan mag-layout ng bago. Ayan, nilagay ko na lang siya isa-isa at yung ginawa ko nga para matakpan yung mga screw doon sa fluted panel, tinuklap ko lang yung pinaka-surface nung ibabaw nung fluted panel na mga sumobra. Tapos, ginupit ko lang siya na sasakto doon para matakpan yung mga screw. Ginamitan ko na lang ng double-sided tape para madikit ko. At para sa mga siroho or doon sa mga part na hindi sasakto yung isang buong fluted panel, nilagari ko lang siya para sumakto siya doon sa mga part na yun. Binawasan ko lang siya hanggang sumakto siya at na-realize ko na mas madali pala kung cutter yung gagamitin kaysa sa lagaring bakal kasi mas malinis yung magiging outcome niya kaysa lagariin mo siya. At aside nga pala dito sa mga fluted panel, lalagyan ko rin siya ng headboard kasi kung makikita nyo dun sa kabilang side or dun sa may bintana na part, meron siyang patungan. Kaya dun sa dati kong room, dun ko napatong yung projector ko and bala ko kasi dito sa bagong room, maglalagay pa rin ako ng projector para dun ako manunood pa rin. Binawasan ko na lang ng konti itong floating shelf para sumakto siya doon sa size or doon sa length no fluted panels. At natuwa rin ako dun sa idea na ginawa ko para dito sa fluted panels. Kasi itong nabili kong bracket para sa floating shelf ay kailangan na magbutas pa ako sa pader na kahit 2 or 3 butas para ma-secure ko ng maayos yung floating shelf. Pero dahil may plywood dun sa likod, dun ko na lang pinatong yung floating shelf at dun din nakakapit yung bracket ng floating shelf. Bala ko palagyan ng wallpaper to or kahit anong pwedeng ilagay dito sa floating shelf para maitago din yung pinaka-surface ng kahoy tsaka nung bracket. Kung may marirecommend kayo na pwedeng gamitin, comment lang kayo dyan. Inayos ko na lang yung mga termination nito para maganda pa rin siyang tingnan. Tapos binalik ko na tong LED strip na to. Medyo nahirapan lang ako ibalik to kasi may mga in-adjust akong konti doon sa layout at tsaka medyo naiba rin talaga siya doon sa bandang baba. Kaya medyo nahirapan ako mag-isip kung paano ko matatago yung dulong part ng LED strip. Di ko na napakita pero tinakpan ko lang din ng strip ng fluted panel yung babang part para maitago ko yung dulong part nung LED strip. Inayos ko na lang din yung mga display dito at ito na yung not so final outcome ng project ko. May mga balak pa ako idagdag dito kaya